oras. Pansamantala po mga kaibigan, bilang siyempre mga magulang namin sa ABS-CBN at ang management, medyo binibigyan po kami ng disciplinary action at indefinite suspension. Bago pa man maglabas ng verdict ang MTRCB, binigyan ng ABS-CBN ng indefinite suspension sina John, Willie at Randy. Gusto ko rin po humingi ng tawad dun po sa tingin po namin na na-offend po namin. Galing po sa puso namin, humingi po kami ng paunmanhin sa inyo. May mensahe na nais ipahatid ang ABS-CBN. Pinahahalagahan ng istasyon ang self-regulation bilang responsibilidad ng kumpanya sa mga taga-subaybay nito. Dito po kami upang mag-sorry, magpakumbaba. Ito po ay galing po sa sarili ko po na kung ako po ay naging mayabang, sorry. Masyado lang po siguro akong nadala sa sobrang swerteng binigay sa akin ng Panginoon. May mensahe rin ang tatlo. Hindi nila kayang ibitin sa ere ang kanilang mga taga-suporta. Mahirap man gawin, tinanggap nila ang bunga ng kanilang pagkakamali at humingi ng paumanhin sa mga taong maaari nilang nasaktan. Tutuwa po kami sa ginawang disciplinary action ng ABS-CBN management para po matuto kami sa buhay. Desisyong hindi naging madaling tanggapin para sa libu-libu nilang mga tagahanga. Doon sa Calendar Girls daw po, parang nababastos daw yung mga contestants. Ay, hindi naman totoo. Yung taga Cavite, hindi lang kasi nanalo, kaya nagreklamo siya ng ganon. Ang naramdaman ko noon, pati ang aking mga apo, habang umiiyak ko sila, umiiyak din ho kami sa amin. Maging ang kanilang mga kaibigan sa industriya ay naapektuhan rin. I really felt bad. Pero I guess it's really for a reason. Panood ko yung three boys, I really felt what they were trying to say and what they were trying to express. My heart truly went out to Randy, especially because I heard that his sons were watching. I think it's unfortunate, and I saw them last night. I guess they were feeling down about the situation. I feel for the three, but I think it's a lesson for all of us hosts and other TV shows to really keep it clean, especially the time slots with it. Nagulat ako, parang hindi ko in-expect na gano'n yung mangyayari. It's really mixed emotion. Parang sayang, sad, because they're also my friends. And hoping for compromise. Nakakalungkot, mag-serve na rin to as a lesson, para diba? Sa lahat sa atin. Para sa lahat sa atin. Life has to go on. That's right. Pag nadapa ka, kailangan bumangon and ipagpatuloy. Kay Randy muna. Kay Randy hindi. Siyempre, kahit pa paano, I'll be always behind him to support him sa kahit anong endeavors niya in the future. Pero mas matindi pala ang harapin ng ABS-CBN kinabukasan. August 6, alas 3 ng hapon nagbigay ng pahayag ang MTRCB. Lumampas daw ang MTB sa ibinigay na Parental Guidance Classification at nangangahulugan na lumabag sa Section 4 ng Implementing Rules ng Presidential Decree No. 1986. Voted in favor of a preventive suspension order of not more than 20 days for Magandang Tanghali Bayan because it has exceeded its parental guidance classification for television. This is effective when? Effective immediately. Preventive suspension for 20 days ang hatol. Sa simpleng pananalita, hindi maaaring maipalabas ang MTB sa ere hanggang hindi nakakapaglabas ng final decision ang MTRCB tungkol sa kaso ng MTB. Ito po naman kasi preventive suspension na ito ay habang pinag-aaralan po ng investigating committee kung ano po talaga ang dapat na penalty. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng telebisyon, ngayon lamang nagkaroon ng preventive suspension habang sinisimulan ng isang 3-man committee ng MTRCB sa pamumuno ni Lorna Tolentino ang formal na pag-iimbestiga. The Movie and Television Review and Classification Board preventively suspended the broadcast or airing of the show Magandang Tanghali Bayan for a period of 20 days, effective August 7. ABS-CBN is complying with this order. The imposition of the preventive suspension poses a clear danger, not just to this network, but to the entire broadcasting industry.
What happened to Magandang Tanghali Bayan seems to be part of an emerging pattern to impose economic sanctions on media for the network. Labagman sa kalooban ng istasyon, isang bagong palabas ang pumalit sa MTV kahapon. Sa nangyaring gulo, hindi lamang ang ABS-CBN o ang MTV ang apektado. Kasama rin ang mga taong umaasa sa mga premyong ipinamimigay ng programa. Ang mga taong kanilang pinatatawa at pinasasaya. Balik nila yung MTV kasi masaya pag may MTV. Kailangan po may balik po ang MTV dahil yan po ay malaking kasiyahan po sa mga nanay nga araw-araw napapaiwanan sa bahay. Balik! Ibalik! 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 Yung suspension, parang unfair yun ha. Pati ang mga kasama sa industriya ng telebisyon. You feel na tama yung desisyon ng MTRCB? Na i-suspend muna? Oo, i-suspend muna. Tapos pag-aralan nila mabuti at ayusin nila. Siguro naman nagdaan lahat sa due process and let it be a lesson dun sa mga darating pa mga hosts. Hintayin na lang natin yung verdict. Do you draw a line, especially for daytime television? I don't think only in daytime. Masakit yun eh, di ba? Sampal yun, yung gano'n. Sana they were given a chance to do the last show. I, for one, my heart goes out to them, no, to the hosts involved. But then, I guess we cannot forget that we all have responsibilities. This shouldn't discourage you. This should inspire you and encourage you more. Sana bigyan pa nilang isang pagkakataon yung tatlo. Wala namang perfected. Hindi kasi natin maano yung MTRCB kung ano yung criteria nila nung pangbabastos. Ano man yon, natutunan na nila ang leksyon nila. Pero palagay ko yun sandali lang at babalik sila dahil kahit paano nakakatulong sila na tumawa ang publiko. I always think that in broadcasting, it is not a right, it's a privilege. So you have to be responsible. Yes, it is a very big wake-up call for the entire industry. Medyo mabigat yata yung suspension. Umaksyon naman ng ABS-CBN eh. Kung hindi kumikilos, ayan, tsaka isuspindi yung program. Hindi maglalaon, mas lalawak pa ang saklaw ng nagsimulang